Habang tumatakbo sina Ash at Pikachu sa tabi ng highway sa Seafoam Island, sina Misty at Brock ay nasa likuran nila. Naghahabol si Ash sa kanyang training simula noong adventure nila kasama ang Slowbro. Habang tumatakbo, nabulag si Ash ng usok at putik na ibinuga ng isang sasakyan. Napunta siya sa gitna ng kalsada na naging sanhi ng malaking pagbara sa trapiko. Dumating si Officer Jenny sakay ng kanyang motor upang ayusin ang sitwasyon. Habang pinapadaan ni Jenny ang mga sasakyan ng isa-isa, isiniwalat niya na maraming sasakyan dahil sa isang maalamat na alon na tinatawag na Humanga Donga, na dumarating sa Seafoam Island tuwing ika-2 dekada. Ikinwento ni Jenny ang tungkol sa isang mahusay na surfer na si Jan na sumakay sa Humanga Donga at nagtanim ng bandila sa tuktok ng isang kalapit na bato. Ginamit ni Ash ang usapan bilang dahilan para mag-surf. Bagamat tumutol si Misty noong una dahil dapat ay nag-e-ensayo si Ash, tiniyak sa kanya ni Brock na marami nang naisagawang training si Ash kamakailan kaya mainam na i-enjoy muna nila ang beach. Sumang-ayon naman si Misty dito. Habang nag-e-enjoy sa beach kasama si Togepi, napansin ni Pikachu ang isa pang Pikachu na nakaupo sa isang talampas na nakaramdam din ng paparating na malaking alon. Nabigo si Ash na mag-surf ng maayos at sumemplang ng una ang ulo, na biniro ni Misty na parang nag-e-ensayo lang si Ash ng kanyang pagbagsak. Lumitaw si Ash sa ibabaw ng tubig at ipinatong ang ulo sa kanyang board nang biglang nag-cramp ang kanyang kanang paa. Humingi ng tulong si Ash habang isang mas malaking alon pa ang tumama sa kanya. Nawalan siya ng malay dahil sa lakas ng alon, ngunit nailigtas siya ng Pikachu at ng may-ari nito. Nagkamalay si Ash sa cabin ng surfer na nagpakilala bilang si Victor. Sinabihan ni Victor si Ash na pasalamatan ng kanyang Pikachu na si Puka sa pagliligtas sa kanya. Samantala, pinapanood ng Team Rocket ang Pikachu ni Ash at si Puka na nakaupo sa talampas mula sa loob ng kanilang Mecha Gyarados. Ikinwento ni Victor kay Ash kung paano sila nagtagpo ni Puka 20 taon na ang nakararaan, kung saan nawala ito sa dagat kaya kinupkop niya ito at magkasama na sila simula noon. Ipinaliwanag niya na kakaiba si Puka dahil kaya nitong maramdaman ang galaw ng dagat, at dahil dito ay nalalaman nito kung kailan darating ang malaking alon. Sinabi ni Victor na si Jan ang dahilan kung bakit siya nag-surf at inakalang nararamdaman rin ni Jan ang mga alon tulad ni Puka. Matapos masakyan ni Jan ang Humanga Donga at maitanim ang bandila sa bato, ibinigay niya ang kanyang surfboard kay Victor at iniwan ang Seafoam Island para maglakbay sa mundo. Noong sinubukan niyang akyatin ang Humanga Donga gaya ni Jan, nabigo siya at nahiya kaya nagpasya siyang huminto na lang sa pagsusurf. Gayunpaman, matapos niyang makita si Puka, muli niyang nagustuhan ang pagsusurf at ginawa niya ang lahat kasama ang kanyang kaibigan. Ipinaliwanag ni Victor na sa tulong ni Puka ay natawid niya ang lahat ng uri ng alon, maliban sa isa. Naputol ang kanilang usapan sa sigaw ni Puka at Pikachu dahil tinatangka na itong nakawin ng Team Rocket gamit ang kanilang Mecha Gyarados. Binanggit muna ng Team Rocket ang kanilang motto bago tumakas. Nang lumubog ang Team Rocket sa karagatan, nakatagpo sila ng grupo ng mga galit na Gyarados na nagsimulang banggain ang kanilang submarine. Naalala ni James na sa panahong ito ng taon, pumupunta ang mga Gyarados sa mababaw na tubig para mangitlog at aatakihin nila ang sinumang mangiistorbo sa kanilang teritoryo. Dahan-dahan na lumayo ang Team Rocket sa mga Gyarados pero inatake pa rin sila nito ng Hyper Beam. Sa ibabaw ng tubig, hinanap sila nina Ash, Brock, Misty, at Victor gamit ang bangka, hanggang sa mapansin ni Misty ang Mecha Gyarados na lumalabas sa dagat. Napasabog ito ng Hyper Beam, at kapwa tumalsik sa ere sina Pikachu at Puka. Ginamit ni Ash ang Vine Whip ng kanyang Bulbasaur para iligtas ang dalawang Pikachu. Gayunpaman, hindi nakuha ng baging si Puka, kaya umalis si Victor para iligtas ang kanyang Pokemon. Sina Ash, Brock, at Misty naman ay napilitan na bumalik sa dalampasigan dahil lumalakas na ang alon. Nang maabot ni Victor si Puka, naramdaman nito ang pagdating ng isang napakalaking alon, na tinukoy ni Victor bilang ang Humanga Donga. Nagutos si Officer Jenny na agad lumikas ang mga tao sa beach, habang ang mga sibilyan ay sabik na nanunood mula sa mataas na lugar habang nagaganap ang pangyayari. Namangha si Ash nang makita sina Victor at Puka na lumitaw sa itaas ng Humanga Donga, at sinasakyan ang dambuhalang alon. Inilabas ni Victor ang sarili niyang bandila at nagtagumpay na itanim ito sa bato sa tabi mismo ng bandila ni Jan. Nagpalakpakan ng madla sa kanyang nakakabilib na nagawa habang isinigaw ni Ash na magiging proud si Jan sa kanya. Pagbalik ni Victor sa dalampasigan, nang makakita siya ng dalawang nagsisimulang surfer sa karamihan, nilapitan niya ang mga ito at sinabi dito na makakaya niyo ring gawin ang ginawa ko. Samantala, matyagang naghihintay ang Team Rocket sa loob ng mga labi ng kanilang submersible, napapalibutan ng grupo ng mga Gyarados, habang naghihintay para sa susunod na Humanga Donga para makaalis. Mahimbing ang tulog ni Ash at Pikachu sa Pallet Town, ngunit naabala sila ng paglilinis ni Mimey. Nagresulta ito sa aksidenteng pagkakakuryente ni Ash mula kay Pikachu, na naging sanhi rin ng paggising ni Misty.
Habang nag-aalmusal, tinanong ni Nanay Delia si Ash kung maaari ba siyang tulungan ito sa mga gawaing bahay dahil kasalukuyan naman itong nagpapahinga sa training. Mabilis na pinilit ni Ash ang kanyang mga kaibigan na umalis dahil ayon kay Ash ay mas gugustuhin mo pang mag-hiking sa bundok kaysa tulungan sa mga gawaing bahay ang kanyang ina dahil grabe ito magpatrabaho. Sa gitna ng kanilang pagtakas sa ina ni Ash, nakarating ang grupo sa isang greenhouse na tinatawag na Xanadu Nursery. Napansin ni Brock ang isang magandang babae sa gitna ng mga halaman, ngunit hindi ito nakita ng kanyang mga kasama. Nilapitan sila ng isa sa mga tagapangalaga roon, at nagulat sila nang akalain nilang may dala itong flamethrower. Gayunpaman, nalaman nilang isa lamang itong ordinaryong host sa hardin. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Potter at nagulat siya nang malaman na sasali si Ash sa Pokemon League Challenge. Sinabi ni Potter na pangarap din niyang maging isang Pokemon trainer at ipinaliwanag na maraming grass-type trainer ang bumibisita roon dahil sa ganda ng mga halaman. Inilabas ni Ash ang kanyang Bulbasaur at naglaro sila sa loob ng greenhouse. Nagtanong si Brock tungkol sa babaeng nakita niya at ipinaliwanag ni Potter na marahil ay si Florinda ang kanyang nakita. Habang inaamoy ni Bulbasaur ang isang halaman, bigla itong nahilo at lumakad ng walang direksyon. Ang halamang iyon ay tinatawag na Pokénip na may katulad na epekto ng catnip sa mga pusa. Pagkatapos amuyin ng isa pang halaman, naparalisa naman si Bulbasaur at nawala ng malay sa lupa. Susubukan din sana itong amuyin ni Ash, ngunit biglang lumitaw si Florinda at nagbabala na ang halamang yun ay nagdudulot ng paralysis. Dinala ng isang gloom si Bulbasaur pabalik sa bahay sa tulong ni Ash, kung saan pinagaling nito si Bulbasaur gamit ang natural na antidote laban sa stun stem. Nagpasalamat si Bulbasaur sa gloom at naging magkaibigan ang dalawa. Ikinwento ni Florinda kay Brock ang kanyang mga paghihirap sa pag-iensayo ng kanyang Pokemon at ang pressure na ituloy ang negosyo ng kanilang pamilya sa Xanadu Nursery. Sinabi ni Potter na sinubukan pa ni Florinda na i-evolve ang kanyang Gloom gamit ang isang Leaf Stone, ngunit hindi ito gumana. Dumating si Professor Oak sa nursery at ipinaliwanag na ang Leaf Stone na ginamit nila ay hindi tunay. Ayon kay Oak, may mga kumakalat na peking evolutionary stones na ibinibenta sa mga trainer kaya nagsagawa siya ng investigasyon tungkol dito. Agad na hinala ni Ash at ng kanyang mga kaibigan na ang Team Rocket ang nasa likod ng panlolokong ito. Naglalakad-lakad ang Team Rocket sa loob ng greenhouse para humanap ng mga bihirang Pokemon na mananakaw. Nakarating sila sa stun stem at naniwalang magtatagumpay sila kung ibibigay nila ito kay Giovanni. Umiyak si Florinda dahil sa paniniwalang isa siyang kabiguan bilang trainer. Tumunog ang isang alarm sa loob ng greenhouse na nagbigay babala kina Potter tungkol sa presensya ng Team Rocket. Pinakiusapan ni Florinda ang Team Rocket na wag kunin ang kanyang mga inaalaga ang halaman pero tinawanan lang siya nito, kaya ginamit ni Ash ang kanyang Bulbasaur upang igapos sina Jessie at James. Gayunpaman, nagpakawala si Meowth ng bomba na gawa sa pola ng stun stem na naging sanhi ng pagkaparalisa ng lahat. Nakatakas ang Team Rocket mula sa pagkakatali at kinuha nila si Pikachu. Kinumbinsi ni Brock si Florinda na gamitin ang kanyang Gloom upang labanan ng Team Rocket. Noong una ay tumanggi si Florinda dahil wala siyang tiwala sa kanyang sarili bilang trainer, ganun pa man, dahil sa pamimilit ni Brock ay nakumbinsi rin siya. Inilabas ng Team Rocket ang kanilang Arbok at Weezing, na gumamit ng toxic at smog na mga atake. Inutusan naman ni Florinda ang Gloom na gamitin ng double team attack para palibutan ng Team Rocket. Dahil dito, nalito ang Arbok at Weezing kaya ang sarili nilang mga trainer ang natamaan ng kanilang mga atake. Nang tanungin ni Florinda si Brock kung maganda bang gamitin ang Solar Beam, nagulat si Brock dahil may ganoong kalakas na atake pala ang Pokemon ni Florinda pero hindi nito kaagad ginamit. Nakatakas si Pikachu sa pamamagitan ng pagkagat sa braso ni Jessie, habang nagpakawala naman si Gloom ng isang malakas na Solar Beam na nagpatalsik sa Team Rocket palabas ng greenhouse. Pagkatapos mapatalsik ang Team Rocket, gumaling ang lahat mula sa paralysis matapos inumin ang antidote ni Gloom. Namangha si Florinda kung paano naging ganoon kalakas ang Gloom, at sinabi ni Brock na ito ay dahil sa mapagmahal na pag-aalaga na ibinigay niya rito. Nagpasalamat si Florinda kay Brock at sinabi na handa na siya ngayong patakbuhin ang nursery ng kanyang mga magulang kasama ang kanyang mahal, na inakala naman ni Brock na siya ang tinutukoy. Ngunit biglang ipinahayag ni Florinda ang kanyang pag-ibig para kay Potter, at ganoon din si Potter sa kanya, na naging dahilan upang muling mabigo si Brock sa pag-ibig. Nagreklamo naman si Misty dahil hindi naman ginawa ni Ash ang kanyang training para sa kompetisyon sa Pokemon League. Kailangan na ngayong mag-focus ni Ash sa pagsasanay para sa Pokemon League. Habang naglalakad sila, isang Jigglypuff ang nagpakita sa kanilang likuran. Ipinagmalaki ni Brock ang kanyang niluto pero nagreklamo sina Ash at Misty na sobrang anghang daw nito. Isang babae ang dumating at agad itong diniskartehan ni Brock pero hinila siya palayo ni Misty gamit ang kanyang tenga. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Katrina at naghamon siya ng labanan. Inilabas niya ang kanyang Raichu at nagsimulang makipag-battle kina Ash at Pikachu.
Gayunpaman, biglang sumulpot ang Team Rocket at binalak na hulihin si Pikachu. Nagkamali sila at ang Raichu ni Katrina ang kanilang nadakip sa halip na si Pikachu. Kinuryente sila ng Raichu gamit ang Thunderbolt at gagamit na sana ito ng Mega Kick nang pigilan sila ng isang lalaki. Namangha ang lalaki sa eksena at tinawag na losers ang Team Rocket. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili gamit ang motto ng Team Rocket, ngunit hindi siya kilala ni Ash at Misty. Nakilala siya ni Brock bilang si Cleven Spielbank, ang direktor ng kanyang paboritong pelikula. Naghahanap si Cleven ng mga bagong aktor, agad na nag-apply sina Jessie at James. Ngunit tinanggihan sila ng direktor dahil mga Pokemon actor lamang ang kailangan nito sa kanyang bagong project. Ipinakita ni Cleven ang isang Wigglytuff bilang bida sa kanyang pelikula. Pinagtawanan nito ni Meowth, ngunit agad siyang sinampal ng double slap ni Wigglytuff. Pinuri ni Brock ang lakas ng Wigglytuff, pero maging siya ay sinampal din nito. Umalis si Wigglytuff at ngayon ay kailangan naman ni Cleven ng iba pang Pokemon na bibida dahil nag-teleport paalis ang Abra na una nilang nakuha dahil sa kasungitan ni Wigglytuff. Binanggit ni Cleven na ang pelikulang ito ay mapapanood ng milyon-milyong tao. Pumunta ang mga Pokemon sa teatro para sa audition. Sumali rin si Togepi, ngunit kinuha siya ni Misty dahil sa tingin niya ay masyado pa itong bata. Habang hinihikayat ni Ash si Pikachu na galingan, isinali rin ni Brock ang kanyang Vulpix sa audition. Inilabas ni Misty ang kanyang Staryu, pero sa halip ay si Psyduck ang lumabas mula sa Pokeball nito. Nagsimula ang musika at kailangang sumayaw ng mga Pokemon para makapasa. Namangha si Cleven at pinili ang 7 Pokemon, sina Pikachu, Raichu, Arbok, Weezing, Vulpix, Psyduck, at Meowth. Pagkatapos nito, nais namang marinig ni Cleven ang kanta ng mga Pokemon. Dumating si Jigglypuff at kumanta, kaya naman nakatulog ang lahat at sinulatan ng galit na si Jigglypuff ang kanilang mga mukha. Matapos alisin ang mga marka sa kanilang mukha, nagpasya si Cleven na kailangang kumanta ng mga Pokemon kasama si Wigglytuff. Sinabi ni Meowth na mas gusto niyang magtrabaho ng mag-isa, pero sinampal siya ni Wigglytuff. Inutusan ni Jessie at James sina Arbok at Weezing na kumanta ng mag-isa, pero naakit sila sa ganda ni Wigglytuff at nasampal din. Nagpasya si Cleven na tanggalin sina Meowth, Arbok, at Weezing sa pelikula. Makikipag-away na sana sina Jessie at James, ngunit iniwan sila ni Weezing at Arbok dahil sa lungkot na hindi sila nakasali sa pelikula. Umalis ang lahat ng Pokemon maliban kay Psyduck. Dahil si Psyduck na lamang ang natira, nakuha nito ang papel sa pelikula na ikinagulat ng grupo. Masaya naman si Misty sa kinalabasan. Nagbigay si Cleven ng preview kung saan magde-date sina Psyduck at Wigglytuff, ngunit galit ang kanilang mga pamilya. May panang tatama sana kay Wigglytuff, pero humarang si Psyduck at nasugatan, kaya nailigtas niya si Wigglytuff. Sa kasamaang palad, malaki ang sugat ni Psyduck at nawalan ito ng malay. Pakiramdam ni Misty ay narinig na niya ang kwentong ito noon, pero sina Brock, Katrina, at Ash ay gustong ituloy ang trabaho. Nakita sila ng Team Rocket at binalak na manggulo, ngunit malungkot pa rin sina Arbok at Weezing dahil hindi sila nakasali. Pinangaralan ni Jessie at James ang kanilang mga Pokemon na kailangan ng maraming taon bago maging sikat na bituin. Nagsimula ang recording ng pelikula, bagamat inuna ni Cleven ang eksena sa katapusan. Ginamit ni Pidgeotto ang gust na sinundan ng water gun ng Staryu para maging mas kawili-wili ang eksena. Gumamit sina Pikachu at Raichu ng Thundershock para gumawa ng kulog sa langit. Nagsimulang mag-away ang dalawang pamilya. Naging malungkot sina Psyduck at Wigglytuff, ngunit tumalsik si Wigglytuff nang bumagsak si Pikachu sa mukha nito. Biglang may lumitaw na usok. Dumating ang Team Rocket para sirain ang pelikula, ngunit pinalibutan at nilabanan sila ng mga Pokemon. Maging ang cameraman at si Cleven ay sumali na rin sa away. Nag-post sina Ash, Brock, at Misty sa harap ng camera, ngunit nakita nilang tinangay ng Team Rocket ang lahat ng Pokemon maliban kay Psyduck. Nagsimulang tumakbo ng paikot-ikot si Psyduck habang humihingi ng tulong si Wigglytuff. Nag-focus si Psyduck at ginamit ang confusion para palayain ang mga Pokemon at patalsikin ang Team Rocket. Napagod si Psyduck at nilapitan siya ni Wigglytuff. Nagising si Psyduck at sumigaw. Nagdiwang ang lahat para kay Psyduck at itinigil na ni Cleven ang recording dahil masaya na siya sa mga eksenang nakuha. Nalungkot si Ash dahil hindi siya nakapagsanay para sa league, ngunit ipinaalala sa kanya na nakatulong naman siya sa paggawa ng pelikula, isang pagkakataon na bihirang makuha ng iba. May naisip na bagong ideya si Cleven para sa isang pelikula tungkol sa dalawang trainer na nag-eensayo para manalo sa Pokemon League. Samantala, naiwang nakasabit sa isang puno ang Team Rocket.